crops and livestock faces challenges from climate change, water scarcity, pest disease outbreaks, and land degradation. Threatening food security, solutions involve adapting climate-smart agriculture, efficient irrigation, improved seed varieties, and integrated fish management to enhance sustainability. Ang pagpaparami ng ani at mga alagang hayop ay nahaharap sa maraming hamon tulad ng pagbabago ng klima, kakulangan sa tubig, pagdami ng peste at sakit, sa pagkasira ng lupa dahil dito nanganganib ang seguridad sa pagkain ng mga tao. Climate Smart Agriculture, mga paraan ng pagsasaka na angkop sa nababagong klima, mga epesyenteng patubig, tamang paggamit at pagtitipid ng tubig, mas pinapahusay na binhi, mga binhing mas matibay at mas mataas ang ani. Integrated Pest Management, wastong pagkontrol sa peste nang hindi nasisira ang kalikasan. Sa pamamagitan ng mga ito, mas mapanatili ang agriculture at mas natitiyak ang sapat na pagkain para sa lahat. Challenge and crop livestock production. Climate change and natural hazards, droughts, floods, and unpredictable weather patterns. Isa sa mga hamon sa produksyon ng pananim at hayop ay ang climate change at mga natural hazard tulad ng tagtuyot, baha at pabago-bagong panahon. Dahil sa climate change, hindi natiyak ang panahon. Minsan sobra ang init, minsan naman tuloy-tuloy ang ulan. Nakakaapekto ito sa pagtubo ng mga pananim at sa kalusugan ng mga hayop. Halimbawa, tagtuyot. Kapag matagal na walang ulan, natutuyo ang palayan at maisan, kaya kaunti na lang o walang ani. Nahihirapan din ang mga hayop dahil kulang ang tubig at damo. Baha. Kapag malakas ang ulan at bumaha, nalulunod ang mga pananim tulad ng gulay at palay. Maaari rin magkasakit o mamatay ang mga alagang hayop. Hindi tiyak na panahon. Kung pabago-bago ang panahon, nalilito ang magsasaka kung kailan tamang pagtanim kaya bumababa ang ani. Resource depletion, water shortage, degraded soil health, and land fragmentation. Isa pang hamon sa produksyon ng pananim at hayop ay ang resource depletion o pagkaubos ng likas na yaman. Tulad ng kakulangan sa tubig, pagkasira ng lupa at pagkahati-hati ng lupang sakahan. Kapag kulang ang likas na yaman, nahihirapan ng mga magsasaka at mag-aalaga ng hayop na magpatuloy ng maayos na produksyon. Halimbawa, kakulangan sa tubig. Kapag kaunti ang tubig, hindi sapat ang pandilig at pananim at inumin ng mga hayop kaya bumababa ang ani at produksyon. Pagkasira ng lupa, degraded soil, dahil sa sobrang paggamit ng kemikal o paulit-ulit na pagtatanim, humihina ang lupa at hindi na masustansya ang tanim. Pagkahati-hati ng lupa, land fragmentation. Kapag nahahati sa maliit na bahagi ang lupa at sakahan at mas mahirap magtanim at gumamit ng makinarya kaya bumababa ang ani. Pests and diseases, fungal infection, pests and livestock diseases, reducing yields by 10 to 20%. Ang peste at sakit tulad ng fungal infection, mga insektong peste at sakit ng mga alagang hayop ay nakakasira ng pananim at hayop. Dahil dito bumababa ang ani ng mga magsasaka ng humigit kumulang na 10 to 20%. Halimbawa, kapag ang palay ay tinamaan ng fungus tulad ng leaf blight, mabilis nalilinaw at natutuyo ang dahon kaya kaunti ang botil na namunga. Kapag may peste tulad ng uod o aphids sa gulay, kinakain nila ang dahon at bunga kaya lumiliit ang ani. Sa livestock, kapag nagkasakit ang baboy o manok, halimbawa ESF sa baboy, namamatay o naghihina ang hayop kaya nababawasan ang production karne at kita ng mga magsasaka. Input in financial constraints, high cost of fertilizer, feed, poor quality inputs, and limited access to credit funds. Ito ay tumutukoy sa matataas na gasto sa abono at pagkain, mababang kalidad ng mga input tulad ng binhi at pataba, at kakulangan sa puhunan o pautang para sa mga magsasaka at mga mag-aalaga ng hayop. Dahil dito nahihirapan silang mapabuti ang ani at produksyon. Halimbawa, isang magsasaka ng palay ang gustong gumamit ng dekalidad na abono para tumaas ang ani. Ngunit dahil mahal ang pataba at walang sapat na pera o mautang sa bangko, napipilitan siyang gumamit ng mura ngunit mababang kalidad ng abono. Bilang resulta, mababa ang ani at kaunti ang kita. Sa pag-aalaga naman ng manok, kung mahal ang pagkain at kulang ang puhunan, maaaring bumagal ang paglaki ng manok at bumaba ang produksyon ng itlog o karne. Infrastructure and labor poor. Storage, transportations, and labor shortage. Ito ay tumutukoy sa kakulangan ng maayos na imbakan at transportasyon ng ani at kakulangan ng mga gawa sa bukid. Dahil dito, nasisira ang ani at nahihirapan ang mga magsasaka sa pagtatanim at pag-aani.
Halimbawa, isang magsasaka ng gulay ang may masaganang ani, ngunit dahil walang maayos na bodega at sirang kalsada, nasisira ang gulay bago pa madala sa palengke. Kaya lugi ang magsasaka. May mga pagkakataon din na kulang ang manggagawa sa bukid. Halimbawa, panahon ng anihan pero kaunti ang tumutulong mag-ani, kaya natatagalan ang pag-aani at may mga pananim na nasasayang. Solution to agricultural problems. Climate-smart agriculture using drought-resistant crop varieties and improved livestock breeds. Ang climate-smart agriculture ay ang paraan ng pagsasaka na angkop sa nagbabagong klima. Gumagamit ito ng pananim na kayang mabuhay kahit kaunti ang ulan at mga hayop na mas matibay na init at sakit upang manatiling mataas ang ani kahit may tagtuyot o matinding panahon. Halimbawa, kapag tagtuyot at kulang sa ulan, ang magsasaka ay nagtatanim ng drought-resistant na palay o mais na hindi madaling matuyo. Kahit kaunti ang tubig, may ani pa rin siya. Sa pag-aalaga ng hayop naman, gumagamit ng improved na lahi ng baka o manok na mas mabilis lumaki at hindi madaling magkasakit, kaya tuloy-tuloy ang production kahit mainit ang panahon. Resource management, implementing efficient irrigation, drip irrigation, sustainable soil management, and conservation tillage. Ang resource management ay ang wastong paggamit ng tubig at lupa upang hindi masayang ang likas na yaman at manatiling mataba ang lupa. Kabilang dito ang mahusay na patubig, pangangalaga sa lupa at pag-iwas sa labis na pagbubungkal. Halimbawa, sa halip na bahain ang buong taniman, gumagamit ang magsasaka ng drip irrigation kung saan direktang tumutulo ang tubig sa ugat ng halaman. Dahil dito, tipid sa tubig at mas malusog ang pananim. Sa lupa naman, naglalagay ang magsasaka ng compost o organikong pataba upang manatiling mataba ang lupa. Gumagamit din siya ng conservation tillage, ibig sabihin hindi masyadong binubungkal ang lupa kaya hindi madaling magnas o matangay ng ulan. Integrated pest management, reducing reliance on chemical through biological controls and monitoring. Ang integrated pest management ay ang paraan ng pagkontrol sa pest na hindi agad gumagamit ng kemikal, sa halip inuuna ang pagmamasid sa pananim. At ang paggamit ng natural na paraan tulad ng mga kaaway ng mga peste upang maiwasan ang sobrang paggamit ng pesticides. Halimbawa, isang magsasaka ng gulay ang napansin na may mga uod ang kanyang taniman. Sa halip na agad na mag-spray ng kemikal, minamasdan muna niya kung gaano karami ang peste. Pagkatapos naglalagay siya ng mga insekto na kumakain ng uod tulad ng kulisa pong ibon. Kapag dumami na talaga ang peste, saka na siya gumagamit ng tamang dami ng pesticide, dahil dito ligtas ang pananim, hindi nasisira ang kalikasan at mas tipid sa gastos. Technology and infrastructure, adapting digital agriculture, drones, AI, improved storage facilities, and better supply chains. Ito ay ang paggamit ng makabagong teknolohiya at maayos na pasilidad upang mapabilis at mapahusay ang pagsasaka. Kabilang dito ang digital agriculture tulad ng drones at AI, mas maayos na imbakan ng ani at mas mahusay na supply chain mula bukid hanggang pamilyan. Halimbawa, gumagamit ang magsasaka ng drone upang makita kung aling bahagi ng bukid ang kulang sa tubig o mas may peste, kaya doon lang siya maglalagay ng abono o gamot. Sa tulong ng AI, nalalaman niya kung kailan ang tamang pagtatanim at pag-aani. Mayroon ding maayos na bodega at cold storage kaya hindi agad nasisira ang prutas at gulay. Dahil sa mas maayos na transportasyon at supply ng chain, mas mabilis makarating sa palengke ang ani, kaya mas mataas ang kita ng mga magsasaka. Financial and policy support, improve access to loans for farmers, better extension services, and crop insurance. Ito ay mga tulong ng gobyerno at institusyon upang suportahan ang mga magsasaka. Kabilang dito ang madaling pagkuha ng pautang, serbisyong nagbibigay ng kaalaman sa pagsasaka, extension service at crop insurance na nagsisilbing proteksyon kapag may sakuna. Halimbawa, isang magsasaka ang gustong magtanim ng palay ngunit kulang ang puhunan. Dahil may mababang interes na pautang, nakabili siya ng binhi at abono. May agricultural technician din na bumibisita sa kanilang lugar upang magturo ng tamang paraan ng pagtatanim at pag-aalaga ng pananim. Dahil dumating ang bagyo at masira ang tanim, may crop insurance ang magsasaka, kaya nakukuha siya ng tulong pinansyal dahil dito nakapagsimula siyang muli at hindi tuluyang nalugi.